Okay, isang magandang umaga po sa lahat sa inyo. Kumusta po ang inyong Agosto? Purihin ang Panginoon. Alam niyo po, napakahalaga na pag Sunday talagang kagaya nito ay nandito tayo, hindi lang para umaten, matawag na umaten. Nag-attend ka ba? O kaya ay sumamba? No? Sapagkat nilikha ng Diyos ang tao na hindi talaga pwedeng hindi makakain ng salita ng Diyos. Amen? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So, hindi talaga pwede, no? Na hindi tayo nakakakain ng salita ng Diyos sapagkat hindi nga po tayo katawan lang, katawang lupa. Hindi tayo katawang lupa lang. Ang talagang ikaw ay espiritu. At ang kinakain ng espiritu na nagugutom din ay hindi Jollibee, hindi spaghetti, hindi kung anumang chicken, kundi salita ng Diyos. Kaya sa inyong pag-upo ay pwede nyo i-enjoy. Kagaya niyang pagkain nyo ng mga physical na pagkain, pwede nyong ma-enjoy talaga ang inyong kinakain every Sunday. Ready na po ba tayo? Okay, naipangako ko kung ano ba ibig sabihin ng pakikipag-isa or nakipag-isa na tayo kay Kristo. Title ng ating message ngayong umaga na ito ay One with Christ. Isa sa Panginoon. Misteryo ito, pero ito talaga ang katotohanan na sa harap ng Diyos Ama, si Kristo at tayo ay iisa na lamang. Iisa na lamang. Okay? Balikan natin. Nandito yung susing talatang, sabi diyan, hanggang ngayon, nananatili ang talukbong na yon habang binabasa nila ang lumang tipan. Na-establish na natin to 2 Sundays na kapag hinaluan mo ng Moses si Jesus, mabubulagan ka talaga. Hindi liliwanag ng mabuti sa iyong pagkakilala si Jesus kung nahahaluan ng Moses. Kaya, sabi ni Pablo, hanggang ngayon, may talukbong pa, nananatili, hindi na aalis yung talukbong habang binabasa nila, hinahalo nila ang lumang tipan kay Jesus. Eto na ngayon, mga kapatid. Ito na ngayon. Maaalis lamang ang talukbong na yon sa pakikipag-isa kay Kristo. Okay, marami naman nag-claim, bakit? Lahat naman tayo nakipag-isa na kay Kristo. Bakit pa ako mabubulagan? Bakit pa hindi ko makikita si Jesus? Di ba tayong lahat ay one in Christ na nakipag-isa? Ito ba'y may hiwaga, malalim ang kahulugan na kung hindi natin maintindihan, kahit sabihin natin, kiniklaim natin na nakipag-isa na tayo kay Kristo, ay maaari pa rin tayong merong hindi makita kay Jesus. Pwede pa rin nating ihalo si Moses. Mga kapatid, ito pong message na ito, 2021, nadaanan na natin. Katunayan, yan, kung natatandaan nyo, yan yung title natin, One in Christ din. Pero ang tinalakay natin dyan, ibang pakikipag-isa. Ang tinalakay natin dyan, pakikipag-isa nung siya'y napako, pakikipag-isa nung siya'y inilibing. Ito yan balikan na nga natin. Okay? Tayo daw ay naipakong kasama ni Kristo. Ano pa? Tayo po'y namatay na kasama ni Kristo. Ano pa? Tayo po'y inilibing na kasama ni Kristo, nabuhay na maguli kasama ni Kristo, at pinaupo kasama ni Kristo sa kalangitan, na ngayon ay nagre-rest sa kanan ng Ama with Him pa rin, in the heavenly places. Katunayan, ang illustration natin dyan ay ito. Kaya sa bautismo, yan po ay pinapakita. Bakit tayo nagpapabautismo? Sa bautismo, pinapakita na sa paglubog mo sa tubig, yun yung ilustrasyon o para bang inuulit mo yung pagkamatay na muli ng Panginoon kapag ikaw inihihiga sa tubig, and then
kapag naman ikaw ay inihahon, yun naman nilarawan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon. 2021 yan, pandemic, nung tinalakay natin, mga kapatid. Pero balikan na natin to again, mga kapatid. Even to this day, when Moses is read, a veil may talukbong sa kanilang mga puso. Ano ho? Balikan natin yung nakasulat ng dilaw, nang sabi diyan, maalis lamang ang talukbong na yon sa pakikipag-isa kay Kristo. Ano ba to? Ano ha? Ano ba tong pakikipag-isa kay Kristo? Na marami nagkiklaim, pag tinanggap mo na si Kristo, talaga nakipag-isa ka na. Ano ha? Sana nga, ano ha, diretso tayo at naintindihan natin kung paano tayo pinag-isa si Jesus at saka tayo. Alam nyo ba, mga kapatid, na ang kasal ay tipan din. Tipan. Ang kasal po ay kasunduan. Ang kasal po ay covenant. Tipan na hindi pwedeng sirain. Kasal po. Kaya nga, kaming mga pastor, pag magkakasal, kami ang nagpo-provide ng tinatawag na marriage contract. Mag-apply sila sa munisipyo, marriage license. Ang marriage license bibigay sa amin, kaming mga pastor, ang gumagawa ng marriage contract, 4 na kopya yon, isa sa ikakasal, isa sa akin, isa sa munisipyo, isa sa PSA, mga kapatid. Pero alam niyo po, hindi dapat contract yun eh. Wala na lang tayong magagawa. Ano ho? Dapat yun, marriage covenant. Kasi, di ba ang kontrata, may katapusan? Napapasok. Di ba? Mas gusto niyo ba yun, mga lalaki? Pag may kontrata lang, ano ho, na para bang kapag malapit na anibersaryo ng kasal niyo, abay, magre-renew ka ba? Hindi ko alam, pinag-iisipan ko pa kung pakikisamahan pa kita. Mapapasunod yung samahan natin. Parang marriage contract, gano'n, no? Di ba may kontrata lang? Ano? Pero, ewan ko ba, kung marriage, bakit marriage contract? Dapat yung marriage covenant. Kasi tipan yan, mga kapatid. Tipan yan. No? Okay, tinatawag itong pag-iisang dibdib, pero actually, mga kapatid, sa Diyos, ito'y pag-iisa ng laman. Di ba tawag natin pag-iisang dibdib? Walang verse na gano'n, na pag-iisang dibdib. Ang meron, pag-iisa ng laman. Pag-iisa ng buong katawan. Nung makita ni Eva, o ni Adan si Eva, this is now bone of my bone, ito ngayon ang buto ng aking, pati nga buto eh, buto ng aking buto, laman ng aking laman, sabi niya. Sapagat siya'y galing sa akin. No? Bone of my bone, flesh of my flesh, sabi gano'n. At sila ay magiging isang laman, sabi sa Bible. Ano ha? So, sila ay magiging isa laman. Ano ha? Tingnan natin, Genesis 2:24, ang sabi diyan, dahil dito, for this reason, iiwan ng lalaki ang kaniyang tatay at nanay and be united to his wife and they will become one flesh. Sabi ko nga, misteryo to, tuwing magkakasal ako, binabanggit ko to, kung paano ang Diyos nagagawa niyang pag-isahin laman ang isa't lalaki at babae kapag nakasal na. No? Samantalang pag pinicturan mo yon, dalawa pa rin sila. Pag uwian na, dalawa pa rin sila, lalaki at babae. Pag binilang mo, 1, 2. Ano? Pero sa harap ng Diyos, one flesh talaga ang tingin niya. Isa na lang kayo. Isang laman sa tingin ng Diyos. Kaya nga sabi, ang pinag-isa ng Diyos, mahirap na kasi eh. Ang pinag-isa ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Pero ngayon, ayan, merong bill na nakahang tungkol sa diborsyo sa Pilipinas. Okay, pwede naman tayo mag-consider. Ang ganda niyon. Pakita ko sa inyo kung gaano katindi yung pag-iisang dibdib, yung kasal. Kahit wala tayo sa kasal dito, wala tayong kinakasal, maintindihan nyo lang yung one flesh. Okay, sabi diyan, therefore, iiwan ng lalaki ang kanyang tatay at nanay. Ang ginamit naman dito, hindi united. Ang ginamit po dito, and he shall cleave. Sa Hebrew, pakita ko sa inyo, ano ibig sabihin itong cleave Yung cleave, no, sa Hebrew, ang literal na kahulugan daw niyan, sa Tyer's Greek lexicon, mga kapatid, ginamit yung salitang glue. No? Glue together. Maipakita lang.
Pati semento, cemented together, fastened together, no? To join or fasten firmly together. Maintindihan lang, di ba sa kasal merong belo, merong, ano ba yung isa? Lubid, yung kapag nagsasawa na, ginagamit sa pagbibigti. Ano? Yung cord tsaka yung veil, yung ibig sabihin, halos itali sila para wag nang magkahiwalay. Yun ang mga kahulugan nun. No? Pero ang literal pala, dapat gumagamit tayo na glue tsaka semento, ganun katindi, no? Na sinasabi ng Diyos, ganyan ko sila pinag-iisa yung mag-asawa. No? Ganyan ko sila. No, bakit ba? Ganon. No? Para pag malasakitan din ng isa, yung katawan ng isa. Kasi ito karugtong na rin ng katawan mo. Kung ano'y kakasiya nito, dapat ikasiya mo rin. Kung paano ayaw mong magutom ito, ayaw mong malungkot, ayaw mong pumangit, gusto mo lagi maganda, katawan mo na rin yan. Ganon din ang gusto mo sa kanya. Pag malungkot yan, dapat malungkot ka kasi isa lang kayo. Amen? Kasi tayo kung minsan, marami sa atin nakasal na hindi natin naintindihan, basta makaraos na, di ba? Makaraos na, no? Meron nga, kinakasal, meron kinasal si Pastor Malapas, 500 daw, tsaka monay lang, nakaraos na. Meron sa ilalim lang ng puno, kinasal, binasbasan na. Pero mga kapatid, iyan talaga yan, mga kapatid. They shall be one flesh, mga kapatid. Pero ito yung matindi, mga kapatid. One flesh yan, nagiging isang laman. Sa Panginoon, alam niyo po ba, no? But he who is joined to the Lord, ang nakipag-isa sa Panginoon, hindi na one flesh, one spirit. Ito yung forever. Bakit po, Pastor? Kasi ang mag-asawa, ala na, kapag ka namatay na yung isa, wala na. Pag namatay na yung dalawa, wala na. Magdiborsyo nga, mag-anal, wala na Tapos na yung one flesh. Pero mga kapatid, alam niyo po ba, ito yung forever. One spirit na tayo sa Panginoong Hesus. Amen o ba? Wala na pong tanggalan to. Walang bill tungkol sa divorce at annulment ang makakapagwalang bisa dito, mga kapatid. Sapagkat spirit to spirit na po ito. Kita nyo ba kung paano tayo pagmamalasakitan ng Panginoong Hesus ngayon? Because paano tayo mamahalin? Paano tayo kakalingain ng Panginoon? Sapagkat ang spirit niya, ang spirit natin, at ang spirit niya ay iisa na lang din, mga kapatid. Amen. Amen o ba? At ang sabi ko, ito po ang forever. No? He who is joined to the Lord because become one spirit with Him. Mga kapatid, ito na ngayon, pilit kong pauunawa sa inyo itong mga kapatid at titiyagaan ko kayo. Tiyatyagaan ko kayo at sana tiyagaan nyo rin po ako. Sapagkat gustong-gusto kong makuha nyo ito. Itong mga bagay na ating pinag-aaralan, mga kapatid, ay hindi natin napag-aralan noong mga unang panahon. Hindi. Basta makaraos lang tayo. Pero ito po na, napakahalaga nito para lumalim pa tayo. Sino rin gusto lumalim pa sa Panginoon? No? Hindi tayo basta uma-attend dito, mga kapatid, lalo na ngayon. Usong-uso yung theology sa Facebook. Ano daw ba ang pangalan ng Diyos? No? Theology yun dito na lang po tayo. Napag-aralan na natin nung nakaraan, samantalang sila yung nagugulo sa pangalan ng Diyos, kontento na lang tayo sa pagtawag sa kanyang, Ama, Father, doon na lang tayo. Huwag na tayo mag-El Shaddai, El Elyon, ano pa? Elohim, Adonai, marami po yan. Jehovah lang, pagkarami-rami yan. Kaya magugulo lang. Father na lang tayo. Amen! Palakpakan muna natin ang Panginoon. Ito na ngayon, kung paano tayo kinasal kay Kristo. Ready na po ba kayo? Ready na kayo? Okay, sabi ni Pablo, mga kapatid, ako'y nagsasalita sa inyo sa mga nakakaunawa ng batas. Alam ninyo, ang isang tao'y nasasakop lamang ng batas habang siya'y nabubuhay. Tungkol ito sa pag-asawa, kasal. Halimbawa, ayon sa kautusan, ang isang babae nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay ito. Gets nyo? No? Subalit, kung mamatay na ang lalaki,
O di ba, alam naman natin to. Di ba? Pag namatay na ang lalaki, malaya na ang babae sa batas na nagtatali sa kanya sa lalaking iyan. Patay na yung lalaki. Malaya na yung babae sa batas ng pag-aasawa. Kasunod. Ano kasunod? Kaya nga, eto na. Siya'y magkakasala ng pangangalo niya kung nakikisama siya sa ibang lalaki habang nabubuhay yung kanyang asawa. Buhay pa eh. Hindi pwede. Hindi ka pwede mag-asawa o makipagkasal ulit. Pangangalo niya yon kasi buhay pa. Kahit sa Bible, kahit dyan po sa batas natin sa gobyerno, ganyan. Ngunit, kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya. Binibigyan din natin to. Ngunit kung buhay pa kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya. Sa batas na iyon, at mag-asawa man siya sa ibang lalaki, hindi siya nagkakasala ng pangangalo niya. Bakit ito ang ginamit para lang maintindihan natin yung pag-iisa natin kay Kristo? Bakit ginamit ni Pablo yung pag-aasawa? Bakit ginamit niya yung pag-aasawa? Yung pwede na at hindi pa pwede. Mga kapatid, gayon din naman. In-apply niya, ito application. Pagkaya rin niyang ginamit yung pag-aasawa, gayon din naman, mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan sa magitan ng katawan ni Kristo at gayon, kayo'y kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling binuhay. Mga kapatid, ang sinasabi lang dyan, namatay na si Moses, namatay na yung kautusan, at tayo ay kasal na kay Kristo. Kuha niyo po? Kuha niyo po? Hindi pa rin. Kung hindi niyo pa rin, may ginawa pa rin ako. Parang ganito. No? Kasi gusto ko umuwi kayo talaga, naintindihan nyo eh. Parang ganito. Sabi ni Moses, kasal kami. Dapat, mamatay muna ako. Jesus, sinasabi niya kay Jesus, hindi pwede. Kasal kami ng tao, ng sangkatauhan. Nasa ilalim sila ng kautusan. Dapat mamatay muna ako. Bago ikaw, Jesus. Alam niyo po, sagot ni Jesus, mga kapatid, magpapailalim ako sa kautusan. At ibibigay ko ang kamatayan na hinihingi ng kautusan. Ganito yan ha, huwag kayo bibitiw. No? Ang kautusan kasi, ang hinihingi niyan kamatayan kasi nagkasala ka eh. No? Hindi lang sasabihin ng kautusan sa iyo, nagkasala ka, may kabayaran. Kaya si Jesus, naging makasalanan naging makasalanan na, nagbayad pa. No? Sa lugar natin. Siya na naging makasalanan, tapos siya pa yung nagbayad. Kuha niyo po. Siya tuloy namatay. Tayo dapat mamamatay. Siya yung namatay. Ito na yung maganda ngayon, mga kapatid. Ito yung magandang parte. Namatay si Jesus, kasawa ng kautusan ni Moses. Okay? Pero nabuhay siyang muli upang malayang makipagtipan sa atin. Kuha niyo na. Kuha niyo na. Kaya kasal tayo sa Panginoong Yesus. Ang ganda po nito. Ang dami nating relasyon kay Jesus. Siya ay ating tagapagligtas, healer, Panginoon. Siya yung ating righteousness. Pero ito, mga kapatid, kapag naintindihan niyo ito, mapapahinga kayong mabuti. Bakit? Kapag kasal ka kay Jesus, kasal tayo kay Jesus, hindi ka niya pababayaan. Hallelujah! Amen! Kung paano ang lalaki, cherish niya, kinakalinga, no, hinahanap ang kaligayahan ng kanyang asawa. Ayan si Arvin na bagong kasal ngayon. No, naniniwala ko palaging hanap ng kaligayahan ni Judy yan. Ngayon, ganyan, lahat ng ikakasyal ni Judy. Ganyan po yan, lalo na kapag bagong kasal, mga kapatid. Hallelujah. No? Tayo yan. Mga kapatid, tayo yan. Hindi tayo perfect. Mga lalaki, hindi tayo perfect. Minsan napupuno tayo. No? Minsan hindi yung binigay natin, hindi nila nagustuhan. Ang mahal pa naman nun. Di ba? Gusto natin sumaya sila. Hindi nagustuhan. Hindi tayo perfect. Pero mga kapatid, si Jesus nakasal sa atin. Perfecto. Hindi magkakamali ng ibibigay sa atin na ikakaligaya natin, na ikakasiya natin. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon doon. Okay, mga kapatid. Ano ngayon ang tawag? Eto na. Oy. Ano ngayon ang tawag? Ano ngayon ang tawag sa kasal ka na kay Jesus? Si Jesus na biyaya at si Moses na batas. Kasal ka na ngayon kay Jesus na biyaya. Ano tawag dito? Pero nakikipagkita ka pa rin kay Moses. Na? Sinusunod mo pa rin si Moses. Kasal ka na kay Jesus, sinusunod mo pa si Moses.
Ang pangit, ano? Nakita niyo ba? Ang pangit. No? Pangit talaga, di po ba? No? Pero actually, yan ang pinapakita mo. Ano? Di mo maiwan si Moses. Ang dami ngayon. Galit. Bakit na pinag-aaway niyo si Moses? Jesus sabi sa amin. Hindi namin pinag-aaway. Pinapakita namin yung kaibahan. At pinapakita namin na may kapanahunan lang si Moses. At tapos na yung panahon niya. Amen? Jesus na tayo. Amen. Uulitin ko, makakabulag lang. Hanggang ngayon may talukbo ang kanilang isipan habang binabasa ang Moses. Pastor, di na ba tayo magbabasa ng Genesis? Babasa pa rin tayo. Babasa pa rin tayo ng Old Testament para lalo natin maintindihan yung New Testament. Amen? Pero hindi na natin i-apply gaya nung 10 utos at kung ano-ano pa. Mga kapatid, Efeso 5:31. Ito ang ginagamit ko sa kasal, lalo na nung kasal ni Arvin, ginamit ko ito. Gaya ng sinasabi sa kasulatan. Pablo na to ang binabanggit niya yung Genesis. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Tingnan niyo pagdating sa 32. Kasal ang pinag-uusapan. Pero ano itong simingit na ito ni Pablo? Kasal ang pinag-uusapan dito eh. Bigla na lang sa 32. Ano sabi? Mayroon ditong malalim na hiwaga eh. Oh, may hiwaga. Ha? At sinasabi ko na ito'y tumutukoy saan? Sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Ang sinasabi niya sa pag-iisang dibdib ng lalaki at babae. Pero kung naintindihan niyo ako, meron akong ibig sabihin dito na hiwaga. Ang tinutukoy ko ay ang kasal ni Kristo sa church. Amen. Kaya nga sa pagkakasal, sinasabi mo lagi, may good news pa rin. May balita, may mabuting balita pa rin. No? Kasal ang church kay Kristo. Ephesians 5, kunin natin sa English. In the same way, husband ought to love their wives. Ay, grabe. Mga lalaki, iibigin nyo daw ang inyong asawa kagaya ng pag-ibig nyo sa inyong sariling katawan. Because, bakit? Laman mo na rin yan. Karugtong na ng laman mo na yan. He who loves his wife loves himself. Na? Parang kasal talaga itong ginagawa natin. Nandiyan ba yung mga photographer natin tsaka mga, no? He who loves his wife loves himself. Mga kapatid, indeed, sabi niya, no one ever hated his own body. Walang taong namumuhi sa kanyang sarili. No? But nourishes. Sabi nga niyo, nourishes. And cherishes it. Kagaya daw ng ginagawa ni Kristo. Ito gusto kong lumalim kayo dito, mga kapatid. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip ito'y kaniyang pinapakain inaalagaan na, pinapakain pa tulad ng, hindi nyo namamalayan, hindi nyo napapansin, may ginagawa si Kristo sa atin, sa inyo, sa church. Walang tigil yan. Inaalagaan tayo ni Kristo. Hindi mo man nakikita, hindi mo nararamdaman, inaalagaan tayo ni Kristo at pinapakain. No? Bakit, Pastor? Kasal na tayo sa Kanya. No? Di ba siya yung ulo, tayo yung katawan? No? Amen. Ephesians 5, para lalo natin maintindihan ito, nourishes at cherishes. Indeed, no one ever hated his own body, but he nourishes. Alam niyo itong nourishes? Gusto niyo makita ibig sabihin ng nourishes? To bring up to maturity. Kapatid, gustong-gusto ng Panginoon lumalim ka. Mag-grow ka. Hindi yung hanggang ngayon, alam mo lang yung mga basic sa Christianity. No? Gusto ng Panginoon, lumalim ka sa pagkakilala sa Kanya. Lumalim ka sa pag-ibig niya sa iyo.
Amen. Ulitin ko, lumalim ka. Hindi ka tatantanan ng Panginoon hanggang di ka mag-mature sa Kanya. Amen? Gusto niya lumago ka talaga. Ginagawa niya yun ngayon, kapatid. Ano naman, pastor, ang ibig sabihin ng cherishes? Kapatid, cherishes to warm. To keep warm. Nursing. Katulad daw ng nanay na nag-aalaga ng kanyang sanggol, ng kanyang baby. Alam niyo yung mga inahing manok? Ha? Parang hindi niyo alam yung inahing manok. No? Di ba yung mga sisiw niya, pag merong nalayo, pupuntahan pa niya eh. No? Lalo na pag gabi, napansin ko, yung medyo pakulimlim na, ay, iniisa-isa niya yan. Tapos lilimliman niya. May kinalaman pala yon para ang mga manok ay makakuha ng lakas. No? Because after nilang mababad sa lilim ng kanilang nanay, abay, laro na naman sila, takbuhan, malalakas na naman. No? Malalakas na naman. Yun po ibig sabihin nung chinicheris ba? Alam niyo, chinicheris tayo ng Panginoon. Hindi mo man naramdaman. Bakit uli, mga kapatid? Sapagkat siya po'y kasal sa atin. Hindi niya maaring hindi tayo alagaan, pakainin, inoris, i-cherish. Bakit? Siya po ay kasal sa atin. Amen! Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Dito na tayo matatapos. Kaya pala si Pablo, matapos maintindihan ito, ang sabi niya, ano sabi ni Pablo? Matapos maintindihan yon, ang sabi niya, ang pag-ibig daw ni Kristo nung maintindihan niya, ito yung nag-uudyok sa kanya para sundin ang kalooban ng Diyos. Take note. Hindi ang pag-ibig mo kay Kristo. Hoy, hindi ang pag-ibig mo kay Kristo na marami sa mga Kristiyano ipinagmamalaki nila, ipinipilit nila, ipinagsisigawan nila ang pag-ibig nila kay Kristo. Si Pablo hindi. Pag-ibig ni Kristo, nung maintindihan niya, di niya mapigilang hindi sumunod. Kuha niyo? Ang pag-ibig ni Kristo, pag naintindihan mo, para iyang puwersa na hindi mo siya tatanggihan, hindi mo siya po pwedeng hindi pagbigyan. Susunod at susunod ka kasi naintindihan mo, mahal na mahal kanya. Amen! Mga kapatid, hallelujah! Hindi man natin napapansin, hindi man natin alam, tandaan natin sa ating buhay dito, lalo na sa church, bilang isang church, mga kapatid, meron tayong husband, merong lalaking ikinasal sa atin, ang Panginoong Hesus, na walang tigil na tayo po ay papakainin at aalagaan. No? Sa lahat ating pangangailangan, sapagkat, mga kapatid, siya yung ating perfect husband. At hindi niya titigilan yun sapagkat obligasyon niya yun sa atin.